Magandang araw mga banateros! Malupit na naman ang mga nangyari dito sa mini trial na ginagawa ng House Committee on Justice. Nako, alam nyo, itong impeachment kuno na mini trial nila kay BP Sara Duterte ay tila naging open mic na lahat ng galit sa Duterte family. Imbis na diretso sa ebidensya laban sa ating Vice President, bigla namang hinila ang pangalan niya sa pagkamatay ni dating Gobernador Digamo. Tapos, pati ang speech ni Mayor Basti Duterte, aba, pinagdiskusyonan. Ano yan? Ano yan? Teka lang, si Mayor Basti ba ang ini-impeach dito o si BP Sara Duterte? Anak kayo ng mga weteng, oo. Ay, weteng. Speaking of weteng, kamusta na mga ano dyan, mga sugal dyan sa Negros? Di ba sabi ninyo si Tebes lang ang may kagagawa niya? Bakit tuloy-tuloy pa rin daw? Nako po. Kaya ang tanong, impeachment hearing ba ito o political demolition derby? Kasi kung lahat ng sinasabi ng kapatid, Tatay Callado at kahit sino pang may apelidong Duterte ay idinidikit kay BP Sara. Pati nga komento, alam nyo ba? Nakakabuisit talaga. Pati komento ng mga netizen doon sa isang live o ginawang ano ng mga Duterte. Aba, ibinibintang kay BP Sara Duterte. Parbagang ang gusto nila kapag hindi nila kayang patumbahin si BP Sara sa mismong kaso, hahanapan na lang ng kung ano-anong koneksyon. Kahit malayo, kahit pilit, kahit ang dating ay propaganda na lang. Di ba? Kahit ang dating ay propaganda na lang. At dito, papasok ang pinaka-importanteng tanong. Which is, may matibay ba silang ebidensya? O puro drama lang ito? Di ba? Insinuation at political script lang. Kasi nga sa totoong hustisya, hindi sapat ang feeling namin may connection. Hindi sapat ang Duterte kasi. Ang kailangan, ebidensya. Pero kung alaman ng mini trial ay mga banat kay Mayor Baste, mga lumang paratang, ang mga isyong ipilit na dinidikit kay BP Sara Duterte, mukhang hindi na ito paghahanap ng katotohanan. Mukhang paghahanap na lang ito ng paraan para tanggalin si BP Sara Duterte sa 2028 presidential race. Kaya mga banateros, kapit kayo hanggang dulo dahil hihimayin natin to. Impeachment nga ba? O isang political teleserye? At ayaw pa nilang pagbotohan ng tagal-tagal. Bakit hindi pa dalhin sa plenaryo at pagbotohan na kung talaga bang impeach si BP Sara Duterte o hindi? Ako, challenge ko. Ito lang. Dalhin nyo na sa Senado. Dalhin nyo na sa Senado. Bakit di nyo madala-dala sa Senado? Alam nyo kung bakit? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Alam nyo kung bakit di nila madala sa Senado? May sikreto kung sasabihin sa inyo. Unya. Ha? Panoorin nyo lang to hanggang dulo. At sana naman po, ngayon pa lang, mag-like, mag-share na kayo. Importante kasi yung unang bahagi, isinishare nyo kaagad. Yung unang bahagi, nila-like nyo na kagad para isasuggest na ito ng YouTube sa mga ibang kababayan natin. Kasi alam nyo naman, ang mga media ngayon puro bayaran, di ba? Konti na lang ang nagsasabi ng katotohanan at tayo dito sa social media, marami rin dito mga bayarang vlogger, di ba? Narinig nyo naman yung sinabi ni Sir Jack. Oh, di ba? Sabi ni Sir Jack, inalok daw siya para siraan si BP Sara Duterte. Naku po. Bukas may komento tayo dyan, kaya abangan nyo rin. Anyway, pag-usapan na po natin itong issue na biglang pumasok si Digamo sa issue na to. Nakakatawa talaga mga kababayan dahil ewan ko baka mamaya pati yung pagkamatay ni Ninoy ibintang kay BP Sara Duterte. Di ba? Sa tingin nyo, baka kasi one day si BP Sara Duterte na ang may dahilan ng pagkamatay ni Ninoy. Yan ang sa tingin ko mangyayari kasi ngayon, tapos na yung, hindi naman tapos, pero meron nang nakusahan si Arnie Tebes. Nakakulong na nga ngayon dahil sa pagbibintang ninyo. Ngayon naman, ipipilit nyong idikit yung dumalaw kay
Arnie Tevez, daw, the CBP Sara Duterte. Di ba? Anak kayo ng wedding. Oo. Ang lupit nyo talaga. O, pakinggan natin to. Is Congresswoman Janice Digamo. Naalala ko lang kung during our determination of substance, marami kang pinaiyak. And I overheard that today is the birthday of your husband. Tama po, that's right po. And instead of spending it Wow! with him dun sa amin, I decided to come today because there are things that troubles me that I would like to raise to this August budget. Wow! 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 Mahal na mahal ang asawa. Mahal na mahal ang asawa. Di ba, birthday ng asawa, nandiyan ka. Ano kaya ang mas mahal? Ano kaya ang mas mahal, mga kababayan? Yung birthday ng kanyang asawa o yung pagpapala sa pagpunta dyan at pag-insinuate o pag-bibintang ng kung ano-ano kay BP Sara Duterte? Ano kaya ang mas mahal? Ang tanong, mahal ba talaga? Yun ang tanong, di ba? Mahal ba talaga? Ewan ko. Pero di ba iba yung balita noon eh. Di ba sinabi ng mga dating security ni Zaldico? Sila nagsabi, hindi ako ah. Ako, di ako naniniwala doon. Na kayo ba naniniwala kayo doon? Bawat attend daw dyan, milyon-milyon. Sabi ng mga security, ako, di ako naniniwala. Di ako naniniwala. Kasi napaisip ako, ba't kaya tinatagalan ito, no? Sabi ni Luis Tro, sapat na, more than enough to transmit it to the plenary. Kung ganun, penot pa to. Bakit meron pa nito? Kung sapat na pala, pagbotohan nyo na. I dare you. Pagbotohan nyo na. Ba't di nyo pinagbobotahan? Naku po, mukha tuloy babalik tayo doon sa akusasyon ng mga dating security ni Zaldico na bawat hearing, lalo na sa panggigipit kay BP Sara Duterte, ay may milyong-milyong hinahatid daw sa kamara. Every time yun. Hindi ko naman sinabing sa kanila inabot Wala ko sinasabing sa kanila inabot. Wala rin naman sinasabi yung mga sundalo sa kanila inabot. Basta, every time daw na merong matinding hearing laban sa mga Duterte, nagdadala sila ng mali-maleta, hindi pala mali-maleta, envelope na naka-paper bag, malalaki na may lamang 2 million or 4 million. Nakalimutan ko na exact amount. At dinadala sa opisina. Tapos, isa-isang pumupunta daw yung mga congressman mismo at kinukuha. Sino kaya yung mga nakatanggap doon? Imaginein mo, nakailang hearing na sila dito sa House Committee on Justice. So sabi mo ng 3. Kung conservative, 2 million ng daw, di umano, sabi ng mga sundalo. Ako, hindi ko naniniwala eh. Hindi ko naniniwala. Baka mahigit pa. Hindi ako naniniwala eh, di ba? Nakahilang hearing na ho sila. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ito kaya ay makatotohanan na dahilan kung bakit tinatagalan nila even if kumbinsido na sila na this is more than enough to have a probable cause? Kasi hindi ko kasi maano yun eh. Maedikit. Kumbinsido ka na pala. Sabi mo more than enough to have a probable cause. Ano pa ito mga hearing na to? Yun lang naman ang gusto ninyong malaman, di ba? If there is probable cause. Meron na pala eh. Sabi nyo more than enough. Bakit pinatatagal nyo pa? Unless merong benepisyo. Di ba? Meron pa kayong benepisyong natatanggap. Hindi natin alam kung ano yung benepisyo na yun. Hindi. Kasi always remember this. Gagawin mo isang bagay dahil either you're happy or you have something to get.
Di ba? Lahat naman tayo eh. I'm not saying it's always money. Halimbawa, bakit ako nagbablog? It's not something to get from my blogging. It's something na nailalabas ko, damdamin ko. Yun yung natatanggap ko. Nailalabas ko yung damdamin ko at konting kaalaman ko pagdating po sa mga issue. Di ba? Nailalabas ko yun. Yun yung natatanggap kong satisfaction. Ang tanong, anong satisfaction ninyo sa kahit nalaman nyo na meron at more than enough probable cause, tinutuloy-tuloy nyo pa rin. Anong satisfaction meron yan? Naalala ko tuloy uli yung sinabi ng mga sundalo. May dinadala-dala kaming mga paper bag at isa-isang pumapasok daw, di umano, allegedly, sabi ng mga sundalo, sa opisina ni Speaker. Opisina pala ni Zaldico ata yun. I'm not sure. Basta, pagpasok daw ng mga congressman doon, paglabas may daladala ng paper bag. Ano kaya laman nun? Danggit? Tuyo? O papel? Ay! Digamo, birthday ng asawa mo, wala ka doon, nandito ka. Bakit? What satisfaction do you receive in your heart? Malay mo, nagiging masaya siyang ng kundi-kundi na si VP Sara Duterte. Kayo naman, mga judgmental kayo. Wala naman ako sinabing nakakatanggap siya ng pera. Ang sinasabi ko, satisfaction lang. Di ba? Kasi may ganun naman eh. Kayo talaga, mga judgmental kayo. Right. Let's hear from the Honorable Congresswoman Janice Digamo. Madam Chair, hindi po ako lawyer. Lumayas ka na dyan, di ka pala lawyer eh. Wala ka palang alam. Babatas ka. Pero sa tingin ko po, what I am about to say has something to do with the security, not just of the province of Negros Oriental, but in a bigger scale, the whole country in general. Wow. The Vice President and the alleged mastermind of my husband's murder appear to share a common connection through attorney Ferdinand Tupacio, who is both the lawyer of Mr. Teves and a known ally of the VP. We also learned that the Vice Diba sabi ko sa inyo, noon pa lang sablay na ito. Marami pang nagagalit sa amin eh. Bakit daw namin kinakampihan si Teves? Hindi namin kinakampihan si Teves. Ang punto lang namin, pag ang tao sablay. Sablay to noon pa. Ang dami, alam mo, wala akong pakialam kay Teves kung ano man nang meron sa kanya. Kaya lang, sabi ko nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Mali talaga ito noon pa eh. Noon pa sablay na ho ito, yung mga bintang niya, yung mga diskarte niya, yung mga dahilan niya. Puro sablay. O, kita nyo na ngayon? Dito, makikita mo, political talaga siya. She is a political person. Hindi siya talaga kinukundinyan si Teves dahil talagang may sala si Teves. No. Talagang ni-remove lang nila ang mga Teves doon sa lugar nila. They cannot do that without the help of the national government. Kaya nga ginamit doon, di ba? Naalala nyo ang national government, dyan bumida-bida si Abalos. Bakit? Kasi nga hindi nila kakayanin si Teves ng botohan o eleksyon. Ngayon, lumalabas, nakita nyo, tinatadtad at ididikit ngayon kay VP Sara Duterte si Teves. Kitang-kita ninyo di ba? President visited Mr. Teves while he was in jail. So, At first, there were different reports about that visit. Later, it was clarified that the visit was indeed of Mr. Teves, according to SILG Remulla. However, during a Justice Committee hearing,
Congressman Chel Jokno raised a serious concern that the purpose of that visit may have been related to harming Mr. Madriaga, a witness to this case. Madam Chair, if there is even a possibility that this is true, this is really very alarming. Until now, we have not heard any clear explanation from the VP. There was an interview that she was asked whether or not the visit indeed took place. And the answer was brushed aside, and I think what she said was, hindi niya kilala si Madriaga, but did not answer directly whether or not she went to visit Teves in jail together with his lawyer. As the second highest official of the country and someone who plans to run for the highest position, the public deserves a clear answer. Ganito po kasi yun. When my husband was murdered, kayang gawin ito ng isang politiko. At mas lalong kaya itong gawin ng walang katakot-takot kung ang backup ng isang taong may kilalang assassin ay isang taong nakapwesto sa ikalawang pinakamataas na posisyon ng ating government. First of all, anong masama kung dumalaw siya? Ibig bang sabihin lahat ng dumadalaw kay Teves ay mamamatay tao na? Una-una, Teves is not yet convicted. She is deprived of liberty but he is not convicted. So hindi mo masasabing may kasalanan na siya. Doon pa lang, malabo na kagad ang statement nito. Always remember, sabi nga, hindi ka abogado, tanga ka lang kung pinaniniwalaan mo meron na kagad siyang kasalanan. Bakit? Our laws o our constitution, di ba? Sinasabi yan. Until proven guilty, that person is innocent. Therefore, innocent pa po siya. Deprived of liberty pero hindi pa po siya naku-convict. Kung walang conviction, that person is innocent. Plus, if that person is innocent, ibig bang sabihin, yung dumalaw sa kanya ay meron na kaagad motibo na back-upan siya? So lahat ng dadalaw sa isang taong may kasalanan ay di pala kasalanan, wala pa pala, hindi pa convicted. Lahat ng dadalaw sa taong deprived of liberty, meron ng kinasangkutan. Hindi ba pwedeng dumalaw lang dahil political ally? Halimbawa lang, totoo, ng political ally ni VP Sara Duterte, si Teves. Ibig bang sabihin nun, masama na kaagad na dumalaw siya? Ibig sabihin ba nun, mamamatay tao na kaagad siya? Ibig bang sabihin nun, siya ang backer ni Teves? Ang labo naman ata nun. Hindi kasi, malay mo political ally, kailangan mong samahan, bigyan lamang ng lakas ng loob. Di ba, na lumabang ka, kung sa tingin mo ikaw ay napapagbintangan lang, mag-provide ng advice. Di ba? Hindi naman ibig sabihin ganun. So kung ako pala ay babibintangan sa aking mga kasamahan, hindi ko na sila lahat sasamahan. I will just live my life alone. Para kasi baka mamaya may ginawa silang masama, ibintang sa akin. Kasi magkaibigan kayo, so ganun din kayo. Di ba? Halimbawa, magbintangan si J. Guevara na malakas kumain o manyakol. Pag sunamaan ko ba, ibig sabihin, ganun din ako? Dili man, ha? We have also heard statements made publicly that included threats against other officials. Some may say these were said out of emotion,
But for families like ours who have experienced real violence, we cannot take such statements lightly. We know that words, especially from powerful people, can have real consequences. That is why we are asking for clarity, truth, and accountability. In fairness to the Vice President, since she is not present today, maaari ko ba pong i-direct yung aking mga katanungan to the National Bureau of Investigation? You may proceed, Honorable Digamo. Wow! NBI Director, sir, may I know of the current status of the investigation regarding the reported jail visit po? Well, nag-imbestiga po kami dyan dun sa visit na yan, and we have established that on 2 occasions, Vice President Sara Duterte visited the BJMP in Campagong Diwa, initially trying to visit Ramil Madriaga, but Naks. we were informed by Madriaga that he ayaw niyang humarap. Una-una, NBI Director, hindi kami naniniwala sa'yo na gusto yung bisitahin ni BP Sara Duterte si Madriaga. Hindi ho stupido si BP Sara Duterte. Sir, hawak ng gobyerno si Madriaga. Why gobyerno? Kasi ang Bureau of Correction o yung BJMP din, hindi ko alam kung anong naghamahawak sa kanila dyan, ay yan po ay gobyerno. Gobyernong, alam naman natin, kinakalaban si BP Sara Duterte. So, alam na nga pinagbibintangan siya na meron siyang link kay Madriaga na nagbibintang sa kanya. Abay, dadalawin niya pa. Ang tanga naman niya. Puno na CCTV yung kulungan. Pupunta lang siya doon. Kasi pinagbibintangan ako ni Madriaga, so dadalawin ko siya, baka mahilot ko siya. Sinong taong maniniwala sa ganong klaseng kwento, Direktor? Hindi. Sinong logical na tao? Logical na lang. Yung tanga maniniwala. Sigurado ako maraming tanga dyan na maniniwala, lalo na yung mga bayaran troll. Pero yung mga taong may logic sa utak nila, nasa tamang kaisipan, maniniwala na si Madriaga na binagbibintangan si BP Sara Duterte na kung ano-ano, tapos nandoon, hawak ng gobyerno na puno ng CCTV, bigla na lang pupunta si BP Sara doon at sasabihin niya, pwede ko po bang dalawin si Madriaga? Wow! Eh sasabihin ng iba, aba, may ebidensya, meron ditong record. Aba, yung record ba na yun ay masasabi mo lehitimo na record? Agad-agad? Di ba? Eh alam nga natin, itong gobyerno to gustong pabagsakin si BP Sara Duterte. Gustong tanggalin sa presidential race sa 2028. So gagawin ito ang lahat para i-link si BP Sara Duterte. Eh baka nga bigla may lumabas pang video na, nako, duda ako, baka AI yan. Di ba? Gagawin ninyo lahat para lang talaga masira si BP Sara Duterte. Walang taong nasa tamang kaisipan ang pupunta pa doon at dadalawin si Madriaga. Mas posible, hindi totoo, mas posible pa itong kay Tebes. But I'm not saying it's true, ha? Kasi pwedeng gawa-gawa nyo lang din yan. Pero isipin mo, yung kay Madriaga, napakalago. Pumunta daw doon para dalawin si Madriaga. Hindi daw pumayag si Madriaga. Wow, drama! Tapos, nung hindi pumayag, dumiretso na ngayon kay Tebes. Pambihira kayo, Brad. Hindi, una-una wala namang masama kung dalawin niya si Madriaga. That's the truth. Eh kasi, si Madriaga, sorry. Si Tebes. Walang masama kung dalawin ni BP Sara Duterte si Tebes. Kasi nga po, kung political ally niya. At gusto lang niyang i-encourage na, oy, labang ka, nandito kaming mga, kakampi mo. Hindi ko alam kung totoo, ha? Pero wala namang masama po doon kung sakasakali.
Hindi naman ibig sabihin na kagad nun, backup niya si VP Sara Duterte. Tingnan mo kung gaano kapulpul yung kanilang argument. Babasagin natin yung argument nila. At the same time, nung nangyari yon, ang pinuntahan niya ay si Arnie Tevez po. May ebidensya po ba tayo? Kasi palagi nating sinasabi, dapat may resibo. In fairness to the VP, we need to show to the public na hindi lang po ito gawa-gawa na statement na nag-visit siya, hindi lang ito sinisiraan siya, kaya sinasabi na she visited. Maaari po kaya nating ma-include bilang evidence or pieces of evidence proof that indeed there was a visit that took place. It was confirmed by the then jail warden po doon, and in fact the NBI are requesting for the CCTV even before, but we have reports na may official report po kami na nangyari yung pagbisita, and we are also Asan yung CCTV? Sablay ka na naman. Official report. Wow, ang dali-dali niyan. Una-una, kaya nga alam mo, Sabit, kasi, sorry NBI, nadadamay kayo. Sa totoo lang po alam ko marami tayong kaibigan dyan sa NBI. Marami nga nanunood dito, binabantayan daw to Sabi ko, wala ho kayo makikita dito na magpapakala tayo ng fake news. Mag-relax lang kayo dyan, magkapi-kapi kayo. Hindi ko ugali yan. Hindi ko ugali na sumakay sa chismis. That's not me. Okay? Again, kung yung ibang vlogger may ganung ugali, not me. Pero sa totoo lang, etong ginagawa ng direktor niyo, nasisira talaga yung institusyon niyo. Napaka-political po kasi ng inyong direktor. Yun ang problema ko dito. Napaka-political niya. From the very start, marami sa inyo dyan career officer. Hindi ko nga alam bakit ito ang pinasok tagalabas. Hindi kasi alam mo, iba yan Tandaan ninyo, ayoko na lang magsalita. May alam po tayo dyan sa NBI. At diyan, napaka-importante yung pag-akyat mo, doon sa tuktok ng yung, siyempre, ikaw, nangangarap ka bilang agent, na eventually, maging director ka din, di ba? Depende, di ba? Sa'yo yun At kung ikaw ay career, tas bigla na lang out of nowhere, pinasok itong director na to. Anong qualification niya? Abogado lang siya. Yun lang. Pero anong kaalaman nito sa pag-iimbestiga? Anong kaalaman nito doon sa integrity? Alam natin, nakalaban nito ang mga Duterte. Kumalas to. Hindi ko alam kung kumalas siya o tinanggal siya. I'm not sure. So definitely, meron itong galit o bitterness sa mga Duterte. Tapos yan ang ilalagay mo para mag-imbestiga. Kasi nga, National Bureau of Investigation Paano magiging patas ang investigasyon kung naglagay ka ng taong hindi patas? Lahat na lang nang nilalagay sa gobyerno ngayon, mga politiko. So ano magiging galaw ng politiko? Di politician. Magiging politika ang kanilang galawan. Nag-issue kami ng subpoena to get the logbook po ng mga bumisita rito. Mahalagang parte po ang ebidensya sa ating pagtatanong because again, in the province of Negros Oriental, back in 2022, when she ran for office as Vice President together with the President, magka-allies po kami with this group. And ayaw po natin na sasabihin na kini-question natin yung kaniyang intensyon. Pero para po sa amin na, who live in Negros Oriental all our lives, napakahalaga po ng ebidensya na maipakita para hindi po sasabihin na meron tayong kinikilingan o we are just trying to destroy or to yung pagsabihan siya ng hindi tama. Para po maliwanagan ang aming taong bayan in Negros Oriental kung ano talaga yung real score po dito. Kasi po, if I may say this further, we have
kasama po namin ng mga biktima who are also loyal supporters of the VP. Yung the kind who will really bring placards for her. And kung may katotohanan po ang sinasabi ni Madriaga na pinuntahan siya at siya ang target ng pagpunta kay Teves, dapat po maliwanagan yung aming mga kababayan in Negros Oriental to the harm that it could possibly bring kung totoo man po ito. Kasi po, talagang naniniwala tayo na hindi tama na violence ang magiging sagot sa ating mga gustong mangyari. No matter how difficult it will be na ituwid ang mga bagay, parang hindi po talaga dapat option ang violence. And last po, is there any link, any verified link between the visit and any plan to harm Mr. Madriaga po? There was a report of an attempt to harm Mr. Madriaga in one occasion, and nagpadala po kami ng mga investigating officers doon from NBI at na-establish po na meron talagang isang detained prisoner doon na bagong lipat pa lang ay nag-attempt na saktan po si Mr. Madriaga. Wow! Salamat po, NBI Chair. Madam Chair, we are not here to accuse without basis. We are here to seek answers. Yun. Not only for our family, but for all Filipinos who deserve Naksu! leaders. Mukha kang they can bayani, trust. Yan lang po, Madam Chair. Maraming salamat. That concludes our deliberation on the allegations of threat and destabilization. Thank you, Congresswoman Janice Digamo. Of course, the wife of the late Governor Ruel Digamo, who was murdered while serving his constituents in the Naksu. province of Negros Oriental. Ayun Thank na. you, Kong Janice. Ayun na. Since we have concluded already our deliberations on the allegations of threat and destabilization, we anticipate the committee to decide on whether or not we will tagal. be determining the existence tagal. or non-existence of the probable cause now. But before we ano go to na that, na? let me direct again the COMSEC. Please call the Vice President for the 4th time. Naksum. Alam nyo na nga wala, tatawagin nyo pa. Animal din. Tangina, dito mo. Sorry ah. Dito mo talaga malalaman na drama ito eh. Drama to. Alam mo na ngang wala. 4 na beses po pang tatawagin. Drama, hayop. Oh, sige, lights, camera, action. May the committee know if the respondent, Vice President Takin Sara na mga C. bulag ba kayo? Bulag ba kayo? May the committee know that the Vice President is here or not? Ano yan, multo? Ano yung espiritu na si BP Sara Duterte? Oy, magparamdam ka. Hindi ka kasi namin nakikita. BP Sara, magparamdam ka. Kalokohan talaga eh, no? Sobrang kalokohan tong ginagawa ninyo. Drama talaga. is present in today's hearing. The respondent, Vice President Sara C. Duterte, is not present in today's hearing, Madam Let Chair. it be placed on record that the committee secretary called for the 4th time Respondent Vice President. And to this hour, she continues to be not around in our proceeding today. The same is for our intention to cater to the Vice President the continuing opportunity to present her evidence, including counter evidence to what has been presented already by the NBI, including raising clarificatory questions through the justice members. That is for the record. Would you like to say something, Director Matibag? Madam Chair, if there's
no other questions directed to the Bureau, maybe be excused by the committee. Oo, And to go lumayas back na to our kayo. office, Hindi pala, ikaw lang, lumayas ka na. Wala kang silbi. Halatang halata yung pinagagawa mo dyan. Hindi po natutulog yung krimen kaya may mga huhulihin pa Wow! po tayo. Bayani! May we Wow, confirm palakpakan. from the justice members the requested excuse, to be excused by the NBI director? No objection? No objection, Madam Chair. All right. With that, we excuse NBI Director Melvin Matibag, including all the Naksan, grabe Grabe yung drama nun Oh, ito pa. Kasi meron pa silang mga iba pang ibinibintang aside from dito kay Degamo. Ito ding pati kay kay tawag dito kay Baste. Panoorin ninyo ito Kasi alam mo, sobra talaga. Sobra yung sabi ko nga, ini-impeach si VP Sara Duterte pero pati yung kay Baste kailangan hukayin nila. Just a simple message. Eto, pinlay nila yung video ni Baste doon sa pagdinig na yon, doon sa House Committee on EC-EC. Sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Ayan. Honorable Tuloy. Zamora. Madam Chair, I just wanted to make a brief Manifestation. regarding that video. Arte. Maybe I'll give a little crash course on history. The Romanovs were the ruling imperial dynasty in Russia from the 1600s to the early 1900s, Madam Chair. And why? At sila po ang royal family noong 1900s until 1917. Noong 1917, nagkaroon po ng February uprising kung saan napilitan mag-abdicate o i-give up ni Tsar Nicholas II ang kanyang pwesto dahil may communist uprising. Pagkatapos po, October 1917, merong another uprising by the Bolsheviks, which was led by Vladimir Lenin, And ano pong nangyari dito? Kaya mahalaga itong Romanovs na to. Sila po, ang buong pamilya, ang mag-asawa na si Tsar Nicholas II, si Tsarina Alexandra at ang kanilang 5 anak ay kinuha, nilagay sa isang house sa Siberia at isang araw pinagpapapatay po silang Isang lahat. araw? Isang araw? Nagpapatay-patay sila? Isang araw? So, yun po ang reference, nakababahala po ang reference nila sa Romanovs. Bakit naman din po nila babanggitin si Benito Mussolini? Sino ba to? Ang fascist dictator from 1922 to 1943 ng Italy. He allied himself with Hitler and the Axis powers until he was removed by King Victor Emmanuel and executed in 1945. The point is, Madam Chair, nakababahala nga ang kanilang reference sa ganitong mga okasyon, sa ganitong mga tao, and their propensity to refer to executions or to idolize dictators is appalling and should not be countenanced. Idolize? Talagang idolize? Hindi naman nila idolize ni Baste, yung mga binanggit niya, sila Mussolini, tsaka si...
Hindi naman niya inaano yun. Ang sinasabi lang niya, pag ipagpapatuloy mo, Bongbong Marcos, ang ginagawa mo, baka yung tao magalit na sa'yo ng tuluyan. At magaya ka doon sa mga binanggit niya na pangalan. Dahil tandaan mo, ginawa yan sa ama mo. Ina nyo. Ginawa yan sa ama mo. At baka ma-experience mo rin yan pag hindi ka tumigil sa kahunghangan mo at kalokohan mo. Yun yung sinasabi. Hindi idolize ang tawag doon. Pambira ka, oh. Labo mo talagang kausap. May jowa ba to? Kasi kung may jowa to, pambira, oo. Hindi, kawawa yung jowa nito. Labong kausap eh. Di ba? Bakit? Halimbawa kung may jowa ito, ha? Kalakad siya ng jowa niya sa karsada. Bigla nakita niya. Uy, baby, oh. Bagay sa'yo yung suot ng babae na yun, oh. Ang sexy-sexy mo dun pagkasuot mo yun, oh. Sasabihin sa'yo ngayon ng nito. Gusto mo siya? Gusto mo siya? Idol mo siya, no? Idol mo siya? Gusto mo siya, no? Kaya pinupuna mo na maganda yung damit niyang yun. Gusto mo siya? May relasyon kayo, no? Sinabi lang na maganda para sa'yo, biglang gusto mo na siya? Oy, daming nakaka-relate dyan na ganyan yung mga jowa nila. May shitik. Ang daming gayaan eh, di ba? Ang daming gayaan. Ay, naku po, babambira kayo. Oo. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. That is very enlightening. Can we Enlightening hear yun? first the appreciation? Anak, enlightening? Anong enlightening? No? Mga tanga po ba kayo? Hindi nyo ba alam yun? Tapos naging enlightening na kaagad yun? Is that how stupid you are? Grabe kayo ah. Enlightening na kaagad yun. Di nyo kilala yung mga yun? Pambirang buhay ere, oo. Kawawa naman. Of the NBI. Having heard the history from the Honorable Zamora, how did the NBI appreciate Nako, ito na, this NBI video naman. of Mayor Baste? Yeah. Ayan, Well, NBI thank you naman. for the cross-court history. Although we already have traced back why there's a referral on that matter. So, and I tend to agree with the Honorable Zamora that the reason why we're still considering what we're saying that there is an ongoing investigation, because just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. So, wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. I think there was also a video submitted by NBI, which was also being considered in the ongoing investigation, that Vice President Sara Duterte also preparing to remove the head. And I'd like to make a reference on the earlier statement of Honorable De Lima on the pattern of behavior of the family. So lahat po yan ay recorded naman and been publicly used. And yun pa po yung isang nagiging challenge sa amin sa NBI, because again, just recently when the President Bongbong Marcos was present live in Palayan, Isabela, meron pong isang individual doon sa live na nag-post na barili na yan. So it's very alarming dahil Kasalanan? Kasalanan? Kung may mag-comment na barilin na yan, kasalanan? Ni Bibi Sara Duterte yun? Alam mo, natatawa ako ha. Bakit? Ganito rin yung kaso ko eh. Hindi ko na sasabihin kung anong kaso ko ha. Mantakin mo, may nag-comment doon na libelous comment. Sa akin, ibinintang yung comment na yun. Sabi ba naman, oh, tingnan mo na, kaya may nagko-comment ng ganyan kasi nilibel ko daw? Kontrolado ko ba yung comment ng mga tao? Ganyan na ganyan, no?
Kasi nagkaroon daw ng, ewan ko kung live video ba yun o live speech, live na yung meeting ba ng mga vloggers yun. Hindi ko alam kasi wala ako dun eh. O NBI, hanapin niyo ako dun, wala ako dun. Okay, mag-alala. Hanapin niyo kung sino lahat ang vlogger dun. Hindi ako kasali dun. Okay? So, hinahanap daw yun, bla bla bla, ganyan-ganyan. Oh, tapos bigla may nag-comment. Oh, yariin na yan. Oh. Gurgur na yan. Kasalanan ba ni BP Sara Duterte yon? Hindi kasalanan ni BP Sara Duterte. Pati ba naman kalayaan ng mga netizen? Oy, mga nanonood dito huwag niyong magko-comment na masama. Baka mamaya ako babagbintangan na naman nila. Magko-comment na naman sila na masama eh. Hindi na, parang continuing na po yung threat sa ating Pangulo. And kami naman po sa law enforcement, any threat to the President or high official in government, we consider it as a threat to the national security. So it's good that these things are being raised here. So in addition to that, I issued a memorandum circular, administrative order number 11 po, dahil sunod-sunod na nga yung mga threat po na nakikita namin sa social media, creating a task force to continue investigate this matter. That's Administrative Order number 11. Yes, ma'am. And What it's do you part call the task force? yung wala naman pong official name, but it's a task force to monitor all the threats to the President and to all other officials in government. Is that part of your submission also? Yes, to the ma'am. committee? Although it's not directed particularly to the Dutertes, but it's directed po to, in general, sa lahat po. But this is an offshoot because of the behavior po of the family. Next naman, behavior of the family. Wow! Pero tama sila dyan. Tama sa sinasabi ni Director. This is no longer impeachment. This is about the entire family. They are investigating and they are doing whatever they're doing right now to the entire family. Booking. Nakabuking sila. So this is not really impeachment of BP Sara Duterte. Sa sobrang lakas ng salitang Duterte, Duterte brand of leadership. Duterte. Kasi yan ang sigaw ng taong bayan eh. Bawat Pilipino, yan ang sinisigaw ngayon. Duterte. Eh dahil gusto nilang maibalik ang kamay na bakal, kasi kita nyo yung patayan ngayon, ay grabe. Meron nga dyan yung pinagbabaril. Dati, riding in tandem lang. Nakita nyo, trending ngayon yan. Riding in tandem lang. Pagbaril, takbo na kagad. Hindi, ngayon. Anong ginawa? Pagbaril, binuksan pa. Tapos binagbabaril pa sa loob. At ano oras to? 3:00. Wala na talagang takot. Kasi kung may takot yan, pagputok mo ng ganon, kadalasan, tatakbo na talaga eh. Ito hindi. Pagputok ng ganon, binuksan, pinagbabaril. It only says so much na wala talagang safety ngayon sa ating bansa. Meron namang isa, ikikwento ko rin sa inyo ha. Kasi para mas maintindihan nyo, meron naman isa na andun na yung driver. Nagpapavulcanize na. Naka-start yung kanyang truck. Nilapitan. Sinilip-silip nung magnanakaw. Nakita niya, nandun yung driver. Kumukuya ko, nagtitiktok siguro yung animal na yun. Dede, biro lang. Right there and then, kinuha yung mga gamit sa loob. Bakit ganun kalalakas ang loob ng mga kriminal ngayon? Kasi wala na ang Duterte brand of leadership. Wala na kasing kamay na bakal. Kaya ngayon, sige na, gawin na natin ang pwede nating gawin. Grabe, no? Hindi ko talaga maano eh. Again, I'm not saying na walang ginagawa ang kapulisan, ha? Meron namang ginagawa ang kapulisan, pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin masisi yung mga pulis. Hindi ko din masisi yung mga pulis. Paano ka i-implement ng kamay na bakal kung yung ginawang kamay na bakal nung panahon ni Pangulong Duterte, idinimanda,
at kung ano-anong kaso ang ipinasok sa mga kapulisan. Lalo na doon sa PNP chief. Ito, take note to. Meron ako mga kilala. Ayoko na lang banggitin. Dahil nung nagpatupad sila ng war on drugs ni Pangulong Duterte, mga nasa babaho ito. Ibig sabihin, hindi ho ito yung mga matataas na opisyal. Nung nagpatupad sila ng war on drugs, ngayon puno na sila ng kaso. Lahat ng mga kapulisan na yun. Sa loob-loob ko nga, kung ikaw, ordinaryong pulis ngayon, nakikinig ka, at sigurado kong isa sa mga kasamahan mo na ganyan, ano ang papasok sa puso mo? Di ba? Ano papasok sa puso mo? Magsi-safety na lang ako. Ayoko makasuhan ako, madali pa yung aking pensyon. Madali pa pinagpaguran kong pag-aaral at tatanggalin nila ako because out of politics. Kasi kitang-kita nila yung politika ngayon eh. And wala naman silang choice, magsi-safety na lang sila. Di ba? Magsi-safety na lang ako dahil ngayon, pag pinatay yung mga magnanakaw, pag pinatay yung mga pusher, drug lord, hindi na masusuko yan eh. Lalaban yan eh. So anong gagawin namin? Pag pinatay namin sila, kami pa makakasuhan? Di na. Di na. Tapos ipupolitika kami? Hindi na. Hindi na namin gagawin yung trabaho namin. Maraming ganyan ang mag-isip na pulis ngayon. Dahil nakita nila yung mga nagpatupad ng war on drugs ni Pangulong Duterte, ginipit. Kaya hanggang hindi bumalik ang kamay na bakal, hindi maaayos yan. Yung ganyang klaseng mindset ng ating mga kapulisan. Baka nga kahit mapalitan ng kamay na bakal uli ang ating gobyerno, wari si VP Sara Duterte na ang presidente, baka nga mahirapan pa silang sumunod eh. Bakit? Kasi pagtapos ni VP Sara Duterte, ipadudukot na naman siya sa ICC, tapos hindi pala padudukot, dadali na naman siya sa ICC, di ba? Tapos yung mga sumunod kakasuhan. Kaya grabe itong bayan na to. Grabe bayan natin. Maniwala kayo sa akin. Minsan talaga napapaisip ka na lang na may pag-asa pa ba ito? Paano tayo magiging safety na lugar? O kanya-kanya na lang tayong protection sa sarili natin? Hindi, di ba? Parang ganun eh. Kanya-kanya na lang ba tayong protection sa ating mga sarili? Ano, ganun na lang? Di ba? Sana ho, unawain natin ng maigi itong sinasabi ko. Dahil yung ginagawa nila kay VP Sara Duterte dito, may epekto ito hindi lamang po sa mga Duterte o sa mga followers ng Duterte. Pati po sa buong opisyal ng ating gobyerno. Paano nila ipapatupad ang batas kung alam nila pag ang nagpatupad ng batas ay nawala na sa posisyon, kakasuhan lang kaliwat kanan. Di ba? I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tanong ni Princess Maui. So, binibigay niya dito yung konteksto. Diba? Binibigay niya ang konteksto na may isang vlogger na nagtanong na, di ba yung project na parang patayin si VP Sara Duterte, tinatanong siya.
tungkol sa kung pinatay ka ba, o kung papatayin ka ba, ano ang iyong mga masasabi, ganyan, di ba? Oh. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26th of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone, without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution, remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni BP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking, at nakakapag-jumping jacks pa. Iyon. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. Your Madam Chair. manifestation is noted. The Honorable Joel Thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just a quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina na video dahil ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Just for the record. For the record, hindi na natin mapapagkatiwala ang NBI hanggang nandyan po si Director Matibag. Madam Chair. Siguro yung portion lamang na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang. Oh, hindi nga in-splice, pero hindi buo. Sa'yo na mismo nang galing eh. Ikaw talaga, Chua, oo. Sa'yo na mismo nang galing. Hindi splice yan, pero yung portion lang na yun ang pinakita kasi lang ang kailangan. Mali. Ang kailangan mo, pag pinapakita mo isang bagay, dapat kailangan mo ipresenta yung buong konteksto. Or else you will be misquoted. Especially pagka-interview type. Hindi kasi, malay mo, may tinanong, tapos yung sagot lang ang aanin mo. Hindi mo tiningnan yung tanong. Napaka ano niyan. 'Di ba? Halimbawa, kunwari lang, tatanong lang naman, ikaw ba ay single? Ang sagot mo, ako ay single dahil ayoko sa mga babaeng medyo nahihirapan ako, nagugulan ako dahil pag may kasama ka, talagang ikaw ay nai-stress sa mga kababaihan. Hindi mo sinama yung tanong. Ngayon, pinalitan mo yung tanong. Bakit mo hiniwalayan si Ivana? Tapos, let's play the answer. Ipinlay mo. Ang mga babae kasi nakaka-stress, mga babae. So, isipin mo, ay, sabi ni Banat Bay, si Ivana daw nakaka-stress. Halimbawa lang yun ng miscontext. Meron ba miscontext? O no context?
Di ba? You really have to know the context. Hindi pa pwedeng yung sagot lang. Kaya tinawag na splice. Ikaw naman, no? Para kang hindi abogado ba ito si Chua? Alam ko abogado ito eh. Bakit parang dili man siya abogado maka ano ng kanyang ugali? Po. Dahil kung pakikita po yung buong video, ay medyo magtatagal na po tayo. Hindi naman sinabing buong video, yung context lang. Sus. Madam Chair. We know the manifestation of the Honorable Chua. Madam Chair. You Chair. want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions If I may interrupt, Honorable Marcoleta, we are referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos outside. Opo, sinasabi These ko are lang the po submissions of the NBI to the the Justice circumstances Committee. that led to VP Sara's response on that particular video. We Thank note you. your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI. Thank you, Madam ma'am. Chair, these Thank you, are ma'am. being submitted not as videos which surround outside. Hindi yon. Ang sinasabi dito, context. Ay nako. Kaya nga alam nyo mga kababayan, napaka-importante nating mga maunawaan ito. Dahil ngayon talaga, grabe ho ang kanilang, sabi nga nila, alam mo, may nagkwento sa akin, ang goal kasi talaga dyan, talagang masira si BP Sara Duterte. Kasi hindi nila mabasag-basag si BP Sara Duterte. Yung ratings ni BP Sara Duterte pagdating sa survey, pag sa presidential sa 2028, sobrang taas. Kahit ganito pa lang ang panahon. Yun yung gusto nilang pababain lang ng konti. Pababain lang ng konti para yung aming manok makahabol kahit papano. Tapos walang silang gagawin sa kampanya kung hindi gamitin itong mga binabanggit dito sa House Committee on Justice kuno para lang masiraan si BP Sara Duterte. Kaya lang, mga kababayan, paano ka maniniwala sa mga taong di umano may bahid o may aligasyon ng mga tumatanggap? Sabi ng mga security ni Zaldico, hindi ako ang nagsabi. Ito yung mga aligasyon. I mean, mahirap na ikaw ay maniwala sa mga taong ganito. Ano pinaniwalaan ninyo? Si Madriaga na isang nakakulong dahil sa second time around na issue patungkol sa kidnapping? Tapos, si NBI director na alam naman natin na merong bitterness sa ating dating presidente? Sino pa? Yung mga nag-aakusa na dating sinibak ni Pangulong Duterte? Sino pa? Yung may utang kay BP Sara Duterte na binulgar niya? So, kaduda-duda talaga yung mga taong nag-aakusa kay BP Sara Duterte. Kaya hindi maniniwala ang mga taong bayan. Hindi maniniwala sa inyo. Kahit anong paninira ninyo, akala nyo nakakapuntos kayo sa ating Vice Presidente. Hindi ho. Kaya mga banateros, malinaw ang tanong dito. Kung impeachment to laban kay BP Sara, bakit parang ang nililitis nila ay buong angkan ng mga Duterte? Pati si Mayor Baste, pati ibang issue, pati mga paratang na hindi direktang ebidensya sa impeachment, ipinasok nila sa eksena. Remember, wala sa impeachment complaint yung kay Digamo, bigla nandyan na. Sa huli, hindi dapat nadadala ang tao sa ingay, drama at political script. Ang dapat hanapin natin, ebidensya, proseso at katotohanan. Dahil kung puro parinig, puro dikta, puro drama, o puro guilt by association, hindi na yan hustisya. Politika na yan, na nakakostume lang sa mini trial o hearing. Kaya mga banateros, ano sa tingin ninyo? Mini trial ba ito o hearing? Ano ba talaga? O baka naman mini demolition job laban kay BP Sara at sa buong Duterte family.
Comment down below. I-share nyo ang video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka dahil dito sa Banat Bay, hindi tayo basta nagpapaloko sa drama nila at script nila. Hihimayin natin ng banat, at hahanapin natin ang butas at katotohanan sa likod ng iingay. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas.